Makikita ang isang sikreto na lagi kong ginagawa sa kusina para makuha ang pinaka-the best na resulta, ang pagpapatuyo ng karne bago ito isalang sa kawali. Bakit ko ito ginagawa? Dahil kapag basa ang karne, hindi agad ito magsisear. Kailangan pang sumingaw ng tubig bago mag-brown ang karne, Maillard reaction. Sa paggamit ng paper towel, ito ang mga nagiging bentahe. Mas maganda ang pagkakakrust, nakukuha natin yung perfect na golden brown na kulay. Mas efficient ang pagluluto. Dahil tuyo na ang surface, direkta agad ang init sa karne kaya mas mabilis itong mag-brown. Mas malasa ang resulta. Ang caramelization na nabubuo sa labas ang nagbibigay ng tamang timpla at linamnam sa bawat kagat. Kung lalaktawan natin ang step na ito, ang mangyayari ay ma-steam lang ang karne, magiging kulay abo ang labas at mawawala yung quality na hinahanap natin. Naglagay lang ako ng sapat na coconut oil sa ating kawali para sa paggisa. Maingat kong hiniwa ang ating baka sa maliliit at pantay na cubes para sigurado na maganda ang pagkaluto at lasa nito. Ilagay ang mga piraso ng karne sa mainit na kawali na may mantika. Pagluluto, lutuin, sear ang karne hanggang maging golden brown ang kulay sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto bawat panig. Pampalasa. Budburan ng karne ng asin at black pepper ang bawat piraso para mas lalong lumabas ang linamnam nito. Ang tunog ng pagprito kasabay ng pampalasa ay nagbibigay ng sarap sa ating mga niluluto. Kapag nakita ninyong golden brown na ang bawat panig, alisin na ang karne mula sa init at hayaan itong mag-rest ng sandali. Napakahalaga ng hakbang na ito para manatiling juicy at malambot ang bawat kagat sa ating niluluto. Sunod na ilabas ang cutting board at simulan ng paghiwa sa puting sibuyas na magsisilbing base ng ating masarap na luto. Magpatuloy tayo sa paghihiwalay at paghihiwa ng isang malaking puting sibuyas. Pansinin ninyo habang hinihiwa ko ito, ang sibuyas ay nag-iiwan ng aroma na magsisilbing pundasyon ng ating lulutuin. Sunod nating ihahanda ang 4 na butil ng bawang. Hinihiwa ko ito ng maninipis para mas madaling lumabas ang katas. Alam nyo ba na ang bawang ay hindi lang pampalasa? Ito ay isang natural na antibiotic na nakakatulong lumaban sa masasamang bakterya, nagpapababa ng pamamaga at higit sa lahat, suporta ito para sa ating puso at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Ngayon, kukunin ko na itong hiniwang bacon. Kapag ito ay isinalang na natin, ang pag-iwan ng bacon sa mainit na kawali ay maglalabas ng natural na mantika at sarap na babalot sa ating mga gulay. Ito ang magbibigay ng smoky flavor na hinahanap-hanap sa bawat kainan. Kasunod niyan ang ating 200 gramo ng rainbow o regular na karot. Napakaganda nito sa paningin at masarap pa sa katawan. Ang mga karot ay mayaman sa beta-carotene na kino-convert ng ating katawan bilang vitamin A. Napakahalaga nito para mapanatili ang talas ng ating paningin at ganda ng ating balat. Sunod ang 4 hanggang 5 tangkay ng celery. Hinihiwa ko ito ng pantay-pantay para sabay-sabay silang maluto. Ang celery ay punong-puno ng fiber, vitamins at minerals. Napakaganda nito para sa ating digestion o panunaw, kaya siguradong hindi lang masarap, healthy pa ang ating putahe. Ngayon, pagsasamahin na natin ang lahat sa kawali. Igigisa ang sibuyas, bawang at bacon, susundan ng ating mga gulay at ilalagay ang 2 kutsarang tomato paste para sa dagdag na asim at kulay. Bilang huling touch, ibubuhos natin ang 1 tasa ng dark beer. Ito ang sikreto para ma-deglaze ang kawali at magkaroon ng malalim at complex na lasa ang ating base. Ngayon, pasok ang 200 gramo ng ating rainbow carrots. Hinihiwa ko ang mga ito ng uniform para sabay-sabay silang lumambot. Ang mga carrots ay mayaman sa beta-carotene na kino-convert ng katawan natin sa vitamin A. Importante ito para sa talas ng paningin at skin health. Sunod ang 4 hanggang 5 tangkay ng celery. Ang celery ay puno ng fiber at minerals na mainam sa ating panunaw. Napakaganda ng color contrast na nililikha ng mga gulay na ito sa kawali, hindi ba? Pagsasamahin na natin ang lahat at ilalagay ang 2 kutsarang tomato paste para sa dagdag na asim at kulay. At para sa huling touch, ito ang secret weapon ng Flamework, ang 1 tasa ng dark beer. Ibubuhos natin ito para ma-deglaze ang kawali. Lahat ng browned bits of fond na dumikit sa ilalim ng kawali habang nagigisa tayo, mahahalo lahat yan sa sauce. Ito ang sikreto para magkaroon ng malalim at complex na lasa ang ating base. Simple, pero siksik sa technical technique. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod nating mga luto. Keep the flame burning.